Magandang araw sa iyo Papa Dudut, at bago ko po simulan ng aking kwento ay nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw. Ako po si Christian, lumaki sa probinsya ng Rojas, Isabela. At ako po ay 24 years old na ngayon at isa rin pong service crew sa loob ng airport. Maayos naman pong aking trabaho roon. Yun nga lang ay skeletal pa rin ang schedule namin. May pasok, minsan wala. Pero ayos lang, medyo nakaka-survive naman kami kahit papaano. Kaya yun, yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Ako din po ay bisexual. Nahikayat akong sumulat po sa inyong programa Papa Dudut dahil sa mga nakaka-inspired na kwento ng mga kapwa ko listeners. Palagi po ako nakikinig sa YouTube ng mga kwento ninyo Papa Dudut. Simula pag time in ko hanggang sa pag out ko. Ganon ako ka-addict sa pakikinig, kaya naman nahikayat ako na bakit hindi ko subukan na magpadala ng aking kwento. At sana kapag nakita o mabasa ninyo ang aking kwento ay may update niyo po ako para mapakinggan ko kayo. Kayo na pong bahala mag-ayos ng aking kwento Papa Dudut. Year 2007 November 5, panahon na kung saan ay sinubok kami ng pamilya ko. Ako po ay hindi nakatira sa aming tahanan at ako po ay umalis sa amin dahil sa mga sama ng loob at inggit sa sarili. Opo Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay madami na akong sama ng loob sa pamilya ko at inggit sa lahat ng kapatid ko. Hindi po kami mayaman at mahirap lamang po kami. Pero nakakakain naman po kami. Yun nga lang ay hindi gaya ng iba na 3 beses sa isang araw. Umalis ako sa amin at nakitira ako sa tito ko na pinsan ng papa ko noong taon na yan. At habang nag-aaral ako noon, ay ako nag-aalaga sa anak ng tito ko. At minsan ako din ang kasama nila na magbantay sa kanilang tahanan. Yun nga lang at napabayaan ko na ang aking pag-aaral. Kahit ang aking pamilya noon ay parang wala na akong pakialam sa kanila. Uuwi lang ako sa amin kapag dadalhin ko ang aking maruruming damit para ipalabas sa kanila. Ang aking mama ay may sakit sa baga. Madalas ubuhin lalo na noon kapag hating gabi na. Kaya madalas din na may katabi siyang tubig. Para kapag inuubos siya ay umiinom ito ng tubig at minsan ay nagiging hawahan naman siya. At nung araw nga na wala na nga ako sa amin, ay wala akong kaalam-alam na itatakbo na pala siya sa ospital ng ilang beses. Saka ko na lang nalaman yon nung araw na nag-uuwi ako ng madumi kong damit. Andun ang aking lola, kinausap niya ako nung araw na yon upang pabalikin sa aming bahay at ang aking mama naman na siyang nakahiga at nagpapagaling ay naiiyak na lang habang sinusulyapan ako. Pero ako bata pa lamang ako. At hindi ko sila pinakinggan at umalis pa rin ako. At tumakbo palabas ng aming bahay at ang kwento ng mga tiyahing ko ay binalak niya raw akong habulin nang bigla siyang hinarang ng lola ko. Hindi ko po alam yun Papa Dudut, at kahit pa malaman ko noon yun ay wala naman akong balak na kausapin siya. Hanggang sa nakabalik na ako ng bahay ng tito ko. Lumipas sa mga araw, buwan at ayun na nga taong 2007 November 5 ay muli na naman siyang tinakbo sa ospital. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na siya umabot pa dahil sa baha noon sa daanan patungo sa ospital at walang tricycle noon na makadadaan. Kaya bumalik sila para isugod sa isang private hospital habang tinatahak nila ang daanan ng papa ko naman ay yakap-yakap ang aking ina. Habang nagsasalita ang aking ina ay puno na raw ng dugo ang damit niya. Ganon na rin ang aking papa. At may sinasabi si mama kay papa at yun nga ay alagaan daw niya kaming mga anak niya. At pauwiin daw ako sa aming bahay at mahal na mahal daw niya ako. Nung matapos niyang sabihin yun ay bigla na lang daw siyang naihi at saktong ipapasok na sana siya sa loob ng ospital. At pagkahiga nga sa kanya ng mga papa ko at mga nurse at doktor ay sinabi nilang wala na. Patay na si mama. Papa Dudut, gabi yun noon at hindi ako makatulog. Ang tito ko at asawa niya ay gising pa rin. Nabalitaan nila ang nangyari sa aking ina at ako ay hindi ko pa alam noon. Basta naririnig ko na lang na nag-uusap sila na mag-asawa.
Ang sabi ng tito ko na patay na nga ang nanay ko. Sabay turo sa akin na akala nila itulog na ako pero nakatingin ako sa kanila at nakikinig na siguro ay akala nila ay hindi ko sila naiintindihan. Biglang sumakit ang dibdib ko noon, Papa Dudut, at bigla nga nila akong pinabangon at gusto nila akong pauwiin. Pero ang sabi ko, bakit? Na parang kunwari hindi ko alam ang pinag-uusapan nila. Ayun nga, umuwi ako at hinatid ako ng kasamahan nila at tito ng gabing yon. At habang nakasakay ako sa single na motor ay kinausap ako na maghahatid sa akin. Sinabi niya sa akin na huwag akong mabibigla sa mga sasabihin niya. Pero inunahan ko na siya at ang sabi ko sa kanya na nawala na ang nanay ko, napatay na siya. Sabay iyak at hagulhol habang nakasakay sa motorsiklo. Pagkarating nga namin sa bahay ay ang daming tao doon, mga kapitbahay namin. At wala kahit ni isa sa aking pamilya. At nang paghakbang ay humagulhol na ako sa pag-iyak. Nang bigla na lang may sumapak sa aking mukha ng ilang beses. Ayun nga ang aking tita na sinasabi niya na dahil sa akin ay nawala ang aming ina. Naagad namang sinang-ayunan ng iba ko pang mga kamag-anak. Ganon din ang aking kuya na siyang pinagmumura ko. At may isang kamag-anak din na yumakap sa akin at pinapatahan ako at sinabi na maaayos din ang lahat. Sabay buhat sa akin at pinasok na ako sa loob ng aming bahay na hindi ko na malayan ay andun pala ang aking ina. Ang aking ina na wala ng buhay. Ang aking ina ay nakapikit na at malamig na. Wala na akong ibang ginawa kundi ang yakapin na lamang siya at pilit na ginigising habang sinisigaw na sorry, patawad. Hanggang sa niyakap ako ng tita ko na kapatid ni Papa na si Nanay Lita. At pinapatahan ako na sabay-sabing tama na anak at okay na yan. Hindi na mahihirapan ang nanay mo. Dahil nakauwi ka na. Sabay yakap ko sa kanya. Hindi na ako umalis sa tabi ng mama ko hanggang sa nakatulog ako ay tinabihan ko siya habang hindi pa kinukuha ng punerarya ang katawan niya. O Papa Dudut, nung sinabing patay na ang aking ina ay diniretso na siya sa punerarya pero ang sabi ng punerarya ay maghintay muna ng 12 oras bago siya maimbalsamo. Kaya pinauwi muna ang katawan ni mama kaya ito ay natabihan ko pang matulog. Hanggang sa gumising na lamang ako na wala na pala ako sa tabi ng aking ina at nasa papag na lamang ako namin nakahiga at nagising na hindi ko alam kung sino ang nagbuhat sa akin para ilipat ako. Nang gumising ako ay wala na rin si mama. Tuluyan ng kinuha ng punerarya. At ang kuya ko at iba ko pang mga kamag-anak ay masakit ang loob sa akin. Wala akong makausap ng araw na yon. Si kuya galit sa akin kahit si papa alam kong may galit sa akin, maging sila ate. Ang tanging mga nakakausap ko lang noon ay ang mga nakababata ko na sina Aiko, Howard, Mayjoy at mga anak ng pinsan ko at iba ko pang pinsan. Hindi pa rin ako makapaniwala, Papa Dudut, sa mga nangyayari at patuloy kong iniisip yung sinabi nila sa akin na dahil sa akin ay nawala ang aking ina. Sobrang sakit ng loob ko na ako palang may kasalanan sa pagkawala ng aming ina. Hanggang sa dumating na siya, ang katawan niya na nakahiga na sa puting kahon na may umiilaw na larawan ng Panginoon. Iyak ako ng iyak, Papa Dudut, at patuloy na humihingi ng tawad sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, last night na niya, November 14 yon. Hindi na ako nakatulog at patuloy ang pag-iyak. Habang kinakausap siya at sinasabing, Mami, sorry sa lahat ng sakit at sama ng loob. Mami, sana mapatawad mo ko. 2 araw na lang ay birthday ko na pero wala ka na. Bala ko sana noon na maghanda sa bahay, Papa Dudut. Yun ang sinabi sa akin noon ng asawa ng tito ko na tinitirhan ko. Sabi nila sa akin ay maghahanda ako sa bahay namin. Pero parang biglang nabura sa akin lahat ng yon dahil hindi na rin ako magiging masaya. Hindi na rin ako magiging masaya. November 15, 2007, siyang araw nang ililibing na si Mama. Patuloy ang aking pag-iyak. Hindi tumigil hanggang sa paglabas namin sa kanya sa loob ng bahay, hanggang sa may simbahan at hanggang sa kanyang huling hantungan, samut-saring iyak. Kanya-kanyang iyak ang nakikita ko. Si Papa, si Kuya, mga ate ko at ang 2 ko pang kapatid na sumunod sa akin, at ang mas lalo kong napansin ng araw na yon
ay ang bunso kong kapatid na si Elvin na sobrang iyak niya habang bitbit ng aking ama. Hanggang sa napaiyak na lamang ako ng malakas at ng hina. Hanggang sa ipinasok na ang aking ina sa kanyang nicho, yun ang pinakahuling sulyap namin sa kanya. Nakauwi na kami at sobrang lungkot. Wala kang makikitang ngiti sa kanilang labi. At halos lahat ng tita ko, kuya, ate, papa, maging ang iba ko pang mga kamag-anak ay mugto na ang mga mata at pagod. Ako naman ay patuloy na umiiyak at iniisip siya at hinihiling na sana'y magpakita siya at magparamdam sa akin para masabi na mami, bukas lang birthday ko, maghahanda si Auntie Alona. Hindi ba yun ang sabi mo nung buhay ka pa? Kinabukasan birthday ko na binati ako ng lola ko sa bayakap at iyak. Siya lang ang nakaalalang bumati sa akin. Ang mga kapatid ko wala kahit si papa ay hindi nila ako binati. Dumating si Auntie Alona, madaming dalang sopas, pansit, manok at isang sakong bigas. Ang sabi niya sa akin na heto na yung mga panghanda mo, sabay ngiti. Pero ako wala akong ginawa at hindi ko man lang pinasalamatan dahil biglang tumulo ang aking luha. Sabay akyat sa taas ng aming higaan. Hindi na ako bumaba pa dahil sobrang sakit ng loob ko. Nawala na ang aking ina, wala na siya dahil sa akin ay wala na siya. At hindi na niya matitikman ang ihahanda nila kaya wala nang saysayang lahat. Mabilis lumipas ang panahon at sa bahay na ako nakatira. Kung paano ang trato sa akin noong medyo bata pa ako ay ganun pa rin simula noong nag-grade 6 ako at first year. Si papa na madalas akong ilagay sa sako, si kuya na palagi niya akong sinusuntok at inaaway. Kapag hindi ako nakakapagpalingas ng apoy at makapagsaing ng kanin samantalang siya ay wala namang ginagawa. Lahat ako ang nakikita sa mga maling gawain, sa mga paghuhugas ng plato, pagsasaing. Sa akin lahat noon at kapag magdadabog ako ay palo agad ang abot ko sa papa ko. Kapag sasabihan ko na palagi na lang ako ang nauutusan, ako na lang palagi si kuya ano ang gagawin niya. Sabi kong ganoon pero wala pa rin, palo pa rin ako at si kuya ay wala lang. Hanggang sa madaming panahon na lumipas at pati pag-aaral ko ay nawala na. Hindi ko na naipagpatuloy pa. Nag-stop ako sa pag-aaral at mas piniling mamasukan na lamang ng mga trabaho tulad ng pagiging dishwasher, utusan kung saan-saan. At least may pera ako noon. Nakaso diretso lahat ng yon kay papa. Walang natitira sa akin noon. Pero ayos lang sa akin. Hindi naman masama yung loob ko kasi papa ko yon. Siya ang nagpapakain sa akin. Halos lahat na yata ng trabaho noong panahon na natigil akong mag-aral ay napasok ko na. Lahat ng trabaho maging taga-alaga ng bata, tagalaba, tagaluto ng isang pansitan. At halos lahat noon ng sahod ko ay sa pamilya ko ibinibigay. Meron man sa akin kaunti lang, saktong pang merienda. At nakita ko na parang nagbago na noon si papa sa akin, akala hindi na niya ako mapapagalitan, hindi na niya ako masasaktan. Akala ko mahal na niya ako. Pero nang umalis na ako sa bahay namin ay bumalik na naman sa lahat ng pananakit. Pagpapalaya sa akin pero wala akong magawa noon kundi ang umiyak na lamang. Hanggang sa lumipas ang panahon at tumanda na si papa. Ako naman ay nagbibinata na, oo binata na. Iniisip ko noon na gusto kong bumalik sa pag-aaral dahil gusto ko noon na magtapos. Kaya naman yung panganay namin ay kinausap ko na gusto kong mag-aral. Agad naman niya akong sinang-ayunan si Ate Arlene, ang panganay namin, may asawa na siya si Kuya Kelvin. Noong nawala ang aming ina year 2009 ay siya na ang nag-asawa. Kaya naman nalaman nila na gusto kong mag-aral. Kinuha nila ako at pinag-aral sa Cabatuan, Isabela. Nagpursige ako noon sa pag-aaral ko doon. Nag-first year dahil noong nag-aral ako ng first year sa amin ay hindi ko natapos dahil sa walang baon na pera at pangkain. Kahit pamasahe noon ay wala dahil medyo malayo noon yung high school na pinapasukan namin noon. At isa rin sa dahilan ng pagtigil ko noon ay may mga tomboy na naghahunting sa akin dahil sa sinabihan ko na nagnakaw sila ng mangga. Natakot na ako noon at hindi na nga ako pumasok ng tuluyan. Hanggang sa kailangan ng bumalik ng ate ko at asawa niya sa bayan namin at ako ang maiiwan sa bahay nila. Kasama ang mga papa at kapatid niya.
Dahil nga nag-aaral ako ay sinabihan na lang nila ako na mag-aral daw ako at kapag wala na raw akong pera, wag daw akong mahiyang magsabi sa mga kapatid niya at tatay nila. Hanggang sa umuwi na nga sila. Ako naman ay pumapasok pa rin, kaso naubos na yung kaunting pera na iniwan nila sa akin. Yung mga kapatid ni Kuya Kelvin ay sobrang mabait at halos lahat sila mababait. Wala akong masabi sa kanila, lalo na si Ate Joyce, naka-vibes ko. Kaso nahihiya ako noon na magsabi sa kanila na wala na akong pera. At kahit pangkain sa school ay wala na. Inaabutan nila ako noon ng pera, ayokong kunin, pinapakain nila ako kaso ayokong kumain. Hindi dahil sa ayoko kundi dahil sa nahihiya ako. Sobrang mahiyain ako, Papa Dudut. Hanggang ngayon. Kaya naman wala silang ginawa kundi ang isumbong ako kina Kuya Kelvin at Ate Arlene. Sinusumbong ako na hindi ako kumakain at ayaw kong kunin yung pera na ibinibigay nila. Kinausap ako ni ate at ng asawa niya at ang sabi nila ay kumain daw ako at kunin ang pera. Hindi ba may pangarap ka? Di ba gusto mong mag-aral? Paano ka makakapag-aral ng mabuti niyan kung hindi ka kumakain? At hindi mo kinukuha yung perang inaabot nila, sabi ng bayaw ko. Sobrang bait ng asawa ng ate ko, ganon din ang pamilya niya. Sobrang bait nila sa akin. Pero ako wala akong ginawa kundi ang iyakan sila sa cellphone at sabihin na bumalik na kayo dito, gusto ko sana kayong makita at makasama at nami-miss ko na kayo, ang sabi ko. Pagkatapos ay sinabi naman ng ate ko na hindi pwede ading at manganganak na ako. Walang mag-aalaga at titingin sa akin dyan. Walang may alam ng pwede at hindi pwede kong kainin, buti rito sa atin nandito sina Mama Deling kasama ko sila Nanay Lita. Ang sabi niya, sabi ko naman, ayoko. Gusto ko kayong makasama at gusto kong dito lang. Sabi kong nagpupumilit at sabay sabi naman ni Kuya na kung gusto mo ay dito ka na lang i-transfer. Kahit alam nilang ayoko mag-aral sa bayan namin. Kaya sabi ko, ayoko dito na lang ako. Hanggang sa ilang araw lang ay tinawag na naman nila na hindi na naman ako kumakain kapag inaaya ako ng mga kapatid ng bayaw ko. Sa kanila ko naramdaman yung pagmamahal na gusto ko. Kaya wala silang ginawa at kinuha nila ako pabalik sa amin at transfer nga ulit ako sa dati kong pinag-aaralan. Ilang linggo lang ang nakalipas ay nag-stop ako. Ayoko mag-aral doon, sabi ko. Sa sarili ko. At dismayado ang bayaw ko noong nalaman niyang hindi na ako pumapasok. Kinausap niya ako noong nalaman niya yon at ang tanging sabi ko na lang ay alam niyo naman na ayoko mag-aral dito sa Kabanatuan. Hihinto na lang ako kuya, sabi ko at ang huling sabi niya sa akin ay sayang ang opportunity Christian. Sinasayang mo lang, 15 years old ka na at alam kong may pangarap ka sa buhay mo, sa pamilya mo. At kahit ano pang tingin ng papa mo sa iyo at galit niya sa iyo, alam kong mahal mo siya. At may pangarap ka sa buhay, sabi niya kaya natikom na lamang ako at tinalikuran ng aking bayaw. Tama naman siya Papa Dudut, mahal na mahal ko ang aking ama kahit pa ano ang trato niya sa akin. Kahit na madalas ay saktan niya ako ay mahal ko si Papa at ang aking pamilya. Nahinto ako sa pag-aaral dahil sa desisyon ko na hindi ko alam Papa Dudut noong nilipat ako ng paaralan sa amin ay nawala na ako ng gana sa pag-aaral. Pangarap ko pa naman maging guro Papa Dudut, ang tita ko ang inspirasyon ko. Isang guro si Tita Conchita dahil kapatid siya ng aking ina. Pero wala na. Nawala ang lahat ng yon Papa Dudut dahil tumigil na ako sa pag-aaral. Akala ko'y hindi na ako makapagtatapos ng high school. Hindi ko pa natatapos ang first year ay biglang nag-K-12 na. Wala na. Huli na ang sabi ko. At tuluyan na nga akong hindi nag-aral dahil sa hiya at sa aking edad. Pero biglang may dumating na swerte, may kaibigan akong bakla na hinikayat ako na mag-aral muli. Pero hindi siya regular class na kagaya ng dati. Ito yung alternative learning system. Kaya naman nag-aral ako noon. 2018 ay nakapasa naman ako. Year 2019 ay nakapagmarcha ako at nakaakyat ako ng stage kasama ang ate ko. Si ate yung panganay namin. Siyang isinama ko na maglagay ng ribbon na nagpapatunay na ako ay nakapagtapos ng sekundarya sa edad na 22. Proud na proud ako sa sarili ko. Iniisip ko noon na kung mag-aaral pa ba ako o magtatrabaho na lamang.
Gusto ko mag-aral noon kaya naman kinausap ko ang tita ko na teacher at nakiusap ako na gusto ko mag-aral. At education ang gusto kong kunin, sabi ko sa kanya. Sabi naman niya, di ba private school ka lang pwedeng mag-aral? Ang sabi niya, opo tita, sabi ko. Tapos sabi, anak gustuhin ko man itong dalawang pinsan mo malalaki na si John, graduate na ng grade 12 at magka-college na rin. At si Joy naman ay grade 11 na anak. Pasensya ka na ha, ang sabi niya sa akin. Kaya sabi, ano ba tita, ayos lang sa akin tita, walang problema yon. Sagot ko. Wala naman talagang problema sa sinasabi ng tita ko kasi may anak siya na malapit na rin mag-college. Ang sabi pa niya na hindi ba pwede naman sa public school ka mag-aral? Libre pa, sabi niya. Sabi ko opo tita kaso sa amin na nakapasa sa ALS, IT lang ang pwede namin kunin. Ang sabi pa niya, o di mag-IT ka na lang. Sabi niya at least makapag-aaral ka at makapagtatapos, ang sabi niya. At huling sabi ko na lang sa kanya ay ayoko tita. Hindi ko gusto yung tita at wala po akong hilig sa computer, ang sabi ko. Yun na lang ang huli kong sabi sa kanya. Hanggang sa nag-decide na lamang ako magtrabaho papadudot at dahil sa kagustuhan kong masubukang tumapak sa Maynila ay nag-research ako online. Sumali ako sa job hiring group ng Manila at nag-post ako doon at naghanap ako ng trabaho. I am from Rojas Isabela, willing to go as soon as possible lang sabi ko sa post. At agad naman ang daming nag-comment sa akin ng kung ano-anong work na inoffer. At meron ding mga ibang mga nag-message sa akin at pumukaw ng pansin ko sa akin ang isang message na nag-o-offer ng work. Si Alain Paragas. Chinat ko siya, nagka-chatang kaming dalawa at hanggang sa magkamabutihan kaming dalawa. Kinuha niya ako sa NCR, pinadalhan ng pamasahe at agad naman akong bumiyahe. At nang makarating ako sa Cubao Terminal ay agad akong naghanap ng taxi dahil nga sa hindi ko pa alam ang kalakaran sa Maynila. Siningil ako ng taxi ng 450 pesos. Quezon Avenue lang ang pupuntahan ko sa may South Triangle Mother Ignacia Street. At pagkarating ko sa pupuntahan ko ay agad kong tinawagan si Alain na malapit na ako sa office nila. Doon kami magkikita at doon na lang din daw kami magpalipas ng umaga. Pagkakita namin sa isa't isa ay agad kaming nagbatian papadudot. At sa elevator ay bigla niya akong hinalikan at nabigla ako papadudot. Ang sabi ko pala sa kanya noon nagkaka-chat pa kami ay painitin kita araw-araw. Kaya naman noong nagkita kami ay agad na may nangyari sa amin pero hindi ako nasatisfied. Dahil sabi niya kakarating mo pa lang magpahinga ka muna, sabi niya. Mamayang gabi na yan para may lakas ka. Ang sabi niya at nginitian ko na lamang siya at hindi nagtagal ay pumasok na ako sa kanila. Naging laser team ako. Yun ang tawag sa aming networking pala yung papasukan ko papadudot. Commission based ang sahod namin at nahirapan ako kaya naman si Alain nakarelasyon ko na. Nang palihim ay kinausap ko. At gusto ko na maghanap ng trabaho at sinang-ayunan naman niya. Dahil parang nakakahalata na sa amin ang kasamahan ko sa office nila at ayokong mangyari yon dahil nahihiya ako. Hanggang sa nalaman ng isang kasama ko, yung kuya-kuyahan ko at inamin ko sa kanya lahat pati ang tunay na nararamdaman ko na hindi ko talaga mahal si Alain. Ginagamit ko lamang siya para may materhan ako at mapagkunan dito sa Maynila. Lahat ay gagawin ko, mayahon lang sa kahirapan ng pamilya ko. Kaya ako ginagamit si Alain para makatapak at magkaroon ng experience dito sa Maynila hanggang sa nakapaghanap na ako ng bago kong trabaho sa restaurant malapit sa amin. Okay lang yung sahod, 350 a day, naiipon ko yon papadudot dahil wala naman akong ginagastos na pagkain. Lahat ay gastos ni Alain kahit sa upa ng tinutuluyan namin. Siya lahat papadudot ang sumasagot. Kaya naman noong birthday ko na ay nakapag-ipon na ako. Binilhan pa niya ako ng phone papadudot, regalo daw niya sa akin at kinatuwa ko naman. At nagpapasalamat naman ako ng sobra kahit na asiwang-asiwa ako. December 27, 2019 ay umuwi na ako sa amin. Inatid pa ako ni Alain sa terminal noon at nahihiya ako. Nakasama siya kaya kapag inaakbayan niya ako, agad akong umiiwas. Kaya naman pansin niya na baka ang akala niya ay hindi ko na siya babalikan hanggang sa sumakay na ako ng bus at nagpaalam lang sa kanya ng walang halik. Nilingon ko siya at nakanguso na malungkot. Dinedma ko siya at iniisip ko na makakauwi na ako. At hanggang sa nakauwi na ako,
Ang dami kong pasalubong sa mga pamangking ko, tita ko at sa papa ko naman ay cash. Si Elaine ay walang ibang ginawa kundi ang tumawag ng tumawag, mag-chat ng mag-chat at ini-ignore ko na lang hanggang sa may nabasa akong message niya na kapag hindi ka mag-chat ay mag-break na tayo. Yun ang sabi niya at dinedma ko na lang yon. Nag-enjoy ako na kasama sila ng bagong taon at January 3 bumalik ako ng Maynila at nag-sorry sa kanya hanggang sa pinatawad niya ako. Pero hindi niya alam na may iba na pala akong balak. Bumalik na naman ako sa trabaho ko, 1 week lang ako doon at dahil sa may pasok si Elaine ng umaga at gabi na kung umuuwi ako, madaling araw akong pinapapasok noon ng amo ko. January 9 noon, 2 p.m., nakarating na ako sa apartment namin ni Elaine at doon ko sinimula na mag-impake ng mga damit ko. Halos lahat ay kinuha ko maliban na lang sa isang damit na gustong gusto niyang isuot ko. Iniwan ko yon para may mayakap pa rin siya. Nag-iisip ako noon na kinakabahan kaya naman noong nalagay ko na ang lahat sa malaking bag ay agad akong buwaba at sumakay ng taxi. Umalis na ako, hindi niya alam, hindi ako nagpaalam sa kanya. Hindi ko siya ninakawan, Papa Dudut. Kinuha ko lang ang gamit ko, lahat ng gamit ko dahil bala ko na talagang kunin lahat yon. Kaso ay hindi ako makatsyempo kaya naman noong nalaman niya na wala na ako ay ang dami niyang tawag, text message at nagpaiyak sa akin ng kung bakit ko daw yun ginawa. Dito ako sa Pasay pumunta noong umalis ako kay Elaine. Hindi talaga ako masaya sa kanya, Papa Dudut, simulat sa Paul. Kaya noon pa lang ay ganito na talaga ang bala kong gawin sa kanya. Noong andito na ako sa Pasay ay agad ako nag-apply sa agency na pinapasukan. Sinabi sa akin ng kaibigan ko na kaya ko namang mag-apply. Agad akong pumasok, nakapag-training at kinabukasan hanggang sa tumagal. Dumating ang March 15, 2020 ay bigla namang nagkaroon ng lockdown sa buong NCR. Kinabahan na ako noon. Kasama ko ang kaibigan ko noon na Biden na babae. May jowa kasi siyang babae. Kaya kahit papaano ay nakatulong sila sa akin para makatipid. Pero dahil sa mabisyo ako, mabilis na ubos ang pera ko na kung saan yung kinainisang kong tita simula noon, yung nagpamuka sa akin na ako yung naging dahilan daw ng pagkawala ng aking ina ay siya din pala ang makakatulong sa akin financially. Pinapadalahan niya ako sa tuwing wala akong pera, ganun din yung iba kong pinsan. Hanggang sa nagsabi na lang sila na last na padala na sa akin yon. Umuwi ka na rito at saktong may balik probinsya program noon. Umuwi ako sa amin nang walang pera nga, as in zero ang wallet at bulsa ko. Nang matapos ang quarantine, naghanap ako ng mapapasukan pero wala akong mahanap na pera. Extra lang ako. Kaya minsan wala akong trabaho. Sobrang hirap ng pandemya na akala ko eto na yung karma ko. Akala ko eto na yung karma ko sa ginawa ko kay Elaine pero siguro nga eto na yon dahil wala na naman akong sapat na makain. Minsan si Papa ay naglalasing pa. 24 na ako, wala pa rin nagbago sa buhay ko at si Papa lasinggero na, madaming nangyari, Papa Dudut. Simula nung umuwi ako at yung bunso naming kapatid na si Elvin ay may inuwing babae pa, si Christine. Lumipas ang ilang araw ay doon na rin nakitira ang babae hanggang sa nagkanda walaan na ng pera sa bahay. Una, yung kapatid kong pinag-aaral ko. Ilang beses siyang nawalan at ako yung lagi niyang tinatanong. Pangalawa, yung bunso namin na yung naipon niya sa pagtatrabaho niya at ang panghanda sa birthday niya ay nawala din. Pangatlo ay si Papa, yung pera niya sa wallet niya nawala at 100 lang yung tinira. Yun ang sabi niya sa akin. Pero alam niyo kung ano yung masakit? Ako yung pinagbibintangan ng papa ko. Ang sabi niya na ako yung kumuha. Ako daw ang kumuha ng lahat ng nawala. Sobrang sakit ng loob ko noon, Papa Dudut. Kaya naman nagawa ko siyang murahin na bakit ako? Sinasabi ko sa inyo na wala akong kinukuha sa inyo kahit piso. Wala akong kinukuha sa inyo at naghihirap na nga tayo, gagaguhin ko pa kayo. Sabi ko sa kanya. Pero bago ko pa sabihin lahat ng yon ay nabugbog na niya ako. At yung kapatid kong si Beverly at ate kong si Divina ay hinarangan nila si Papa. Pero sinuko ko ang katawan ko sa kanya. Pinagpaubaya ko ang aking katawan na suntukin niya dahilan na kung saan nag-iyakan ng mga kapatid ko at pati na rin ang mga pamangking ko. Wala akong alam, Papa Dudut, sa nawalang pera sa bahay namin at hindi akong kumuha noon.
Pero bakit ganon si Papa? Bakit sa akin niya sinisisi? Kahit nga ibang pinsan ko ay nakidamay papadudot sa akin. Ganon ba ako katanga? Ganon ba ako kaganid sa pera? Hindi ba ako nagbibigay sa kanila na halos lahat naman sa kanila napupunta? Nag-away kami ng pinsan ko papadudod hanggang sa magbaranggayan kaming dalawa at dahil daw sa mas nakakatanda sila ay dapat sila daw ang intindihin at unawain ko dahil ang tradisyon daw ng Pilipino ay irespeto at igalang ang mas nakakatanda sa iyo. Ipinagtanggol ko ang sarili ko at mataas akong nakatingin at hindi ako humingi ng tawad sa kanila hanggang sa hindi kami nagkaayos at hindi na nag-usap pa. Umalis ako sa amin at pumunta sa Burgos Isabela. Pinahiraman ako ng pera ng ate ko upang magsimulang magnegosyo. Nagtinda ako ng kung ano-ano, wala na ako sa bahay namin pero nawawalan pa rin sila at ang masakla pa diyan, yung tita ng nanay kong si Nanay Lita ay nawalan ng pera. Parang panghulog, pantubo sa lupa yon ng buong pamilya. Kaya laki ng pasalamat ng nanay ko at ate ko pati na rin yung mga pinsan kong sila tito, kapatid kong babae na mabuti na lang daw ay wala na ako sa amin. At talagang simulat sa pool ay si Christina pala ang magdanakaw sa aming dalawa. Magaling siya papadudot. Pagkatapos niyang magnakaw ay parang wala lang sa kanyang nangyari. Gusto ko nung umuwi at sampalin at pagsalitaan ng masama papadudot siya pero hindi ko na ginawa yon dahil yun ang bilin sa akin ng tita ng nanay ko. Na hindi pa daw kasi alam ni Papa at baka kapag nalaman daw niya ay baka lumaki pa ang gulo at baka daw pati sila ay mag-away. October 25, birthday ni Papa. Nagsorry siya sa akin at nagsorry din ako sa kanya. Nag-inuman kami at sinabi ko sa kanya na nalugi ang negosyo ko pero ayos lang. Babalik ako ng Maynila, sabi ko dahil matagal na akong pinababalik sa trabaho ko. Kaya naman kahit ayaw na niya ay no choice sila. Madami akong gustong subukan. Gusto ko pang mas mahirapan at gusto ko pang makita yung tunay na ako. At gusto ko pang patunayan na kahit na wala man akong natapos at least ay may napagtapos akong kapatid. Andito na ako sa Pasay papadudot. Last year pa noong natapos ang birthday ni Papa ay pumunta ako dito. Maayos naman po at maayos din ang pakikitungo ng aking Papa sa akin kahit yung mga pinsan ko ay nagkaayos na rin kami ngayon. At si Christine, yung jowa ng bunso namin ay umalis na sa amin. At yun yung pinagpapasalamat namin. Kinausap namin ang kapatid namin na huwag na siyang balikan. Kahit si tita nanay ay sinabihan din na huwag nang balikan si Christine dahil kung babalikan pa daw niya yon ay siya na lang daw ang pumunta sa bahay ng babae at huwag na raw niyang iuwi sa amin at kahit makatapak man lang sa compound namin si Christine. Sa ngayon papadudod ay sapat naman po ang aking kinikita at nakapaglagay na rin po ako ng sarili naming faucet sa aming bahay. At dati wala kami at nakikiligo lang kami sa bahay ng aming mga kamag-anak. Si Alay naman ay ayos na rin po kami at pinatawad na niya ako sa ginawa kong kasalanan sa kanya. Nasa Cavite siya ngayon at masaya na rin na namumuhay. Ako naman ay patuloy pa rin nangangarap na guminhawa ang buhay kaya hindi ako titigil para sa pamilya ko. At ang lahat ng goals ko ay nakasulat sa isang papel na nakalagay sa kung saan ay palagi kong nakikita at isa na yon nagagawa ko sa mga goals ko ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento na sana'y kapulutan ng kahit kaunting aral ng karamihan papadudot. Lubos na gumagalang, Christian. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-stories. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-post ng inyong comments, mag-share, mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell notification para maging updated po kayo sa mga bagong post ni Papa Dudut. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Ang sabi nila sa lumang kasabihan, kapag may alak, may balak. Natatawa ako noon kapag naririnig ang kasabihang ito. Pero hindi ko po akalain na ako mismo ang isa sa mga magpapatunay na totoo pala ang kasabihan na ito. At ang dahilan ko po sa pagsulat ng kwentong ito ay hindi para magpahiya sa mga taong involved, kung hindi para maging leksyon sa lahat na maging mapagmatyag lalo na sa mga taong akala mo ay mapagkakatiwalaan mo.
Yun pala ay handa kang lasingin para mapagsamantalahan. Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalan na Ramboy. 28 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang SG sa isang malaking subdivision dito sa Quezon City. Hindi ko na lamang po babanggitin bilang proteksyon sa mga taong naging involved sa istorya ko. Marami ang nagsasabi na magandang lalaki daw ako. Yun nga lang ay kulang daw po ako sa vitamins. Isang pirma na lang daw kasi ng bulate ay pwede na akong ilibing. Hindi ko alam Papa Dudut pero sadya pong hirap akong magkalaman at ever since na ipinanganak po kasi ako ay patpati na ako. Pero bagamat payatot ay malakas naman po ang karisma ko. Sa katunayan ay hindi ako nahirapang makapasa sa mga naging interview ko bago ako naging ganap na SG. Sa pagiging security guard ay kalaban namin ang puyat at pagod. Kailangan din na mahaba-haba ang pasensya mo sa mga makukulit na tao. Lalo na sa mga nagiging bisita ng subdivision namin na hindi nag-iiwan ng ID. Yung iba naman gusto lang makiraan para makaiwas daw sa traffic. At kapag hindi mo napagbigyan ay siguradong may makakaaway ka na. Mahirap bang intindihin na hindi akong may-ari ng subdivision? Na sumusunod lamang kaming mga SG sa mga rules and regulations. Kailangan yung tandaan na no ID, no entry. At dito ko nang nakilala si Lady, ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Madaling araw po ng August 2019. Yon ay kung hindi ako nagkakamali. Yun ang unang pagkikita namin ni Lady. Bitbit ang kanyang pink na backpack ay dire-diretso siyang pumasok sa gate ng aming subdivision. Hoy miss, mukhang bagong mukha ka dito. Saan po kayo pupunta? Pagpupun ako sa kanya. Kuya dyan lang kina Mr. Vargas. Anong pangalan ng Mr. Vargas na sinasabi mo? Hindi ko kasi kilala eh. Naku miss, magkakaproblema tayo niyan kung hindi nyo pala kilala yung Mr. Vargas. Seryosong sabi ko sa kanya. Bali kuya kasi nahalobat na ako. Hinihintay nila ako sa loob. Halata sa mukha ni Lady na pagod na at inaantok na ito habang sinasabi niya yon. Ganito na lang po ate ha. Hintayin na lang po natin na sagutin nila ang tawag ko. Kapag pumayag sila na papasukin ka, wala tayong magiging problema. Nakita ko na lang na umismid sa akin si Lady. Ayon na rin sa ID na ibinigay niya sa akin na Lady pala ang pangalan niya. Maganda siya, ang sabi ko sa sarili ko. Sa totoo lang ay gusto ko na sana siyang ihatid sa bahay ng mga Vargas. Pero dahil may policy kami na hindi pwedeng iwanan ng poste hanggat walang kahalili ay hindi pwedeng mangyari yon. Mukhang matatagalan pa si Miss Beautiful sa paghihintay dito sa gate dahil mukhang tinulugan na rin siya ng kontak na sinasabi niya at nila Mr. Vargas. Wala kasing sumasagot ng tawag ko sa bahay nila, alas 5 pa lang ng umaga yon. Galing pa raw si Lady sa probinsya at nandito siya sa Maynila para maging isang kasambahay. Nakakaawa siyang tignan pero wala akong magagawa Papa Dudut dahil kailangan naming sundin ang mga policy ng subdivision. Nakita ko na lang siyang nakaupo sa may waiting shed sa kanto na natutulog. Inabot pa ng alas 7 ng umaga bago ko natanggap ang go signal na may inaabangang lady sina Mr. Vargas. At para makabawi ay sinamahan ko na lamang si Lady sa bahay ng mga Vargas. Pero imbis na magpasalamat siya sa akin ay sinamangutan pa niya ako. Mukhang pangit yata ang naging simula ng pagkakakilala namin ni Miss Beautiful. Kahawigan niya Papa Dudut si Bianca Umali.
Medyo chinita ang mukha, matangos ang ilong at hindi mo aakalain na nag-a-apply siya ng pagiging kasambahay dito sa Maynila dahil napakaganda niya. Sa araw-araw papadudot ay madalas ko pong makita si Lady sa labas ng bahay na nagdidilig o kaya naman ay nagpapatain ng aso. Binabati ko pa nga siya ng good morning pero sinisimangutan niya ako. Hay, paano ko kaya magagawang makabawi sa kanya para hindi na niya ako sungitan? Tanong ko sa sarili ko na sinagot naman ng langit. 2 linggo matapos ng aming malagim na pagkakakilala ay napapansin ko ang madalas na paglabas ni Lady sa may guardhouse para sunduin ang mga delivery boy ng Lazada o kung minsan ay rider ng Shopee. Kapag tinatanong ko naman ang nagde-deliver ay sinasabi daw ni Lady na sa gate na lang niya kukunin ang order niya. Bagay na labis kong pinagtataka. Samantalang pwede naman itong dumirekta na sa bahay ng mga Vargas at doon na lamang ni Lady abangan. Miss Beautiful, bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo na lakarin mula sa bahay ng mga Vargas hanggang dito sa gate? Pwede namang papasukin na lang, hindi ba? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Basta, irritableng sabi nito. Gusto mo, ako na lang ang maghatid sa'yo ng mga pinapadeliver mo? Ha? Talaga? Pwede ba yon? Hindi ba bawal kayong umalis dito sa poste ninyo? Pwede naman yon basta out na kami. Saka ako dadalhin sa inyo. Magdo-doorbell na lang ako sa bahay ng mga Vargas. Kasi kuya, yun na nga ang problema Kapag nag-doorbell ka at ako ang hinahanap mo, magagalit si kuya. Sa umaga lang kasi ang tulog niya. Dahil alam mo na, puyat sa trabaho. Madalas kasi magte-text yung mga rider kung kailan nakapag-doorbell na sila. Ganun ba? Sige ganito, sa akin mo na lang ipangalan yung mga order mo. Basta iwan mo din sa akin yung pambayad ha. Tapos ako na magbibigay sa'yo. Pero kailangan ibigay mo sa akin yung number mo para mai-text kita. Paliwanag ko naman kay Lady. Game ako dyan. Eto nga palang number ko. And ano nga palang pangalan mo kuya? Kuya? Pwede bang Ramboy na lang? Para namang sinasabi mong wala na akong pag-asa sa'yo kung kuya ang tawag mo sa akin. Natatawang hirit ko pa sa kanya. Pero sa pagkakataong ito ay nakalusot na yung joke ko kay Lady. Dahil napatawa ko siya ng malakas. Mula nga noon papadudot ay naging close na kaming dalawa ni Lady. Bukod kasi sa pagiging guard ay naging personal delivery boy na rin niya ako. At madalas na rin kaming nagkaka-text ni Lady. Hindi lang tungkol sa mga paparating niyang mga delivery kundi tungkol na rin sa mga personal na bagay tungkol sa kanya at sa akin ang pinag-uusapan namin. Nalaman ko papadudot na 2 beses na siyang nagka-boyfriend. Madalas daw kasi niyang nahuhuli na may ibang babae ang mga nagiging jowa niya. Kaya nga mula noon ay pinangako ko sa sarili ko na seseryosohin ko si Lady. Sakali bang sagutin niya ang panliligaw ko. Opo papadudot. Sinabay ko sa pagde-deliver ng mga order niya sa Lazada at Shopee ang panliligaw ko. At madalas ay doon na rin nga ako nag-o-order ng mga ipangririgalo ko sa kanya. Kilig naman siya kapag niriregaluhan ko ng mga sabon na pampaputi ng kung ano-anong parte ng katawan. Merong sabon na pampaputi ng kilikili, sa mukha, sa tuhod at kung ano-ano pa. Basta pampaputi ay tuwang-tuwa siyang nakakatanggap noon. October 2019, day off naming pareho ay napagkasunduan naming lumabas para manood ng sine sa SM. Kilig na kilig pa nga siya sa napanood naming pelikula. Sana daw ay katulad ng bida ay magka-boyfriend siya na handa siyang tanggapin maging sino man siya. Sabay tingin sa akin.
Ako naman ay patay mali siya, pero deep inside ay kinikilig din ako. Mukha kasing iba ang pahiwatig niya. After kumain ay nagaya si Lady na tumuloy muna kami sa boarding house ko. Nagkataon naman na wala akong kasama noon sa boarding house dahil pareho silang naka-duty sa ibang subdivision. Alas 7 na ng gabi, pagkababa ng jeep ay dumiretso muna kaming dalawa sa mini stop. Nakita kong kumuha siya ng mga crackers at ng 4 na in-can na Red Horse. Napaisip ako noon, marunong palang uminom si Lady. Pero hindi ko alam kung bakit ako natameme sa mga oras na yon. Hinayaan ko lang siyang kunin ang mga naisipan niyang bilhin. Nang nasa boarding house na kami ay sinabi niya na may dala daw siyang pangtulog. Nakapagpaalam na rin daw siya sa mga amo niya na bukas ng madaling araw pa ang balik niya dahil tutuloy siya sa bahay ng kapatid niya sa Novaliches. Si Lady na rin papadudot ang nagbukas ng beer noon. "Cheers tayo," sabi niya na nakangiti lang sa akin. "Ang sarap malasing, hindi ba? Para kasing nakakalimutan mo ang problema mo." Malakas na pagkakasabi niya sabay tawa. Sa pagtingin ko naman sa beer na hawak niya ay mauubos na pala ito. Samantalang ako ay nakakakalahati pa lamang. Palibasa kasi ay mahina ako sa inuman. Tuloy-tuloy lang sa pag-inom si Lady noon. At nang halos maubos na namin ang beer ay dumaing na ito na nahihilo daw siya. Ihatid ko daw siya sa kama ko. Nang narinig ko yun ay nanlaki ang mga mata ko, papadudot. Hindi ako makapaniwala na gusto ni Lady na matulog sa kama ko. Ang ginawa ko ay inalalayan ko na lamang siya. "Sandali lang Lady ha, babalik lang ako sa kusina para ligpitin yung mga kalat natin." Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa kwarto. Nakita ko na nakapagpalit na rin si Lady ng pantulog niya. Nakasando lang siya at maiksing shorts. Kitang-kita ko ang mapuputi niyang legs. Sa sobrang hiya ko ay hindi ko magawang makatingin sa kanya. "Anong ginagawa mo dyan sa ibaba?" Naiinis na sabi niya. "Dito ka sa tabi ko. Hindi ako sanay na matulog na walang kahag eh. Meron din ako malaking teddy bear sa bed ko. At dahil wala ka namang bear dito, ikaw na lang." Nakangiting sabi niya. Akala ko noong una ay nagbibiro lamang siya. Pero siya na mismo ang humila sa akin papunta sa kama ko. Noon papadudot ay si Lady na mismo ang unang gumawa ng hakbang para may mangyari sa aming dalawa. Kitang-kita ko kung paano hinubad ang sando niya at halos lumuwa na ang mata ko sa mga pinakita niya. Pinahawakan din niya sa akin ang siopaw niya na halos malunod na ako. Sa isang iglap ay pinaramdam niya sa akin ang walang humpay na kaligayahan. Bagamat alam ko na hindi ako ang una sa kanya ay mas naramdaman ko naman ang pagkagusto ko kay Lady. Ibang-iba ang pakiramdam na makasiping siya noon. Noon ko lang naranasan yon sa buhay ko. At habang ginagawa namin yon ay sinasabi din niya sa akin na sinasagot na niya ako. Siya na raw ang GF ko. Ako naman ay walang humpay sa pagsasabi sa kanya ng I love you. Kinabukasan papadudot ay ako na rin mismo ang nagkatid sa kanya sa tapat ng gate ng bahay ng mga Vargas. Walang pagsidla ng ngiti ko noon. Iniyabang ko na rin sa mga kasamahan kong SG na kami na nga ni Lady. Pero syempre hindi ko muna ikinuwento sa kanila na may nangyari na sa amin. Ayaw ko namang isipin nila na easy to get si Lady. Kailangan ko ding protektahan ang image ng GF ko. Dumaan na mga araw at linggo. Napapadalas na rin ang pagdalaw sa akin ni Lady sa guardhouse, lalo na sa tuwing nagdadala siya ng ulam na luto daw niya. Medyo may kaba sa akin. Baka makahalata kasi ang mga superior ko sa kung bakit lagi akong dinadalhan ng ulam ni Lady. Bawal kasi sa amin ng mga guard na makipagrelasyon sa mga kasambahay ng mga homeowners.
Pero hindi naman po first time na may nangyaring naging GF ang security guard at ang mga tagaloob. Kasi marami na sa mga kasamahan kong SG ang may mga ginowang kasambahay. Nagtatakipan na lang kami ng mga kasamahan ko. At para mas maging safe, Papa Dudut, tulad ng ibang mga kasama ko, ay pinapupunta ko na lang si Lady sa boarding house. Total ay pareho naman kami ng schedule ng day off at isa pa ay may privacy din kami sa boarding house. Dahil kapag off namin ay duty yung dalawang kasama kong sina SG Roldan at SG McCoy. Mga hindi po nila tunay na pangalan. Hindi na po ako sa inyo magpapaka-ipokrito, Papa Dudut. At wala na rin po ako sa inyong itatago. Halos linggo-linggo po ay may nangyayari sa amin ni Lady. At tulad nga po ng sinabi ko sa inyo ay napakaganda niya. Kamukhang kamukha niya si Bianca Umali. Hot si Lady at mahilig din. Lalo na sa tuwing nakakainom siya, kahit isang bote lang ng beer ay nag-aaya na siya na may mangyari. Ako naman, 2 lagok lang ng beer ay umaayaw na ako. Kasi nga hindi naman ako sanay at nabablackout din ako kapag nalalasing. January 5, 2020. Araw na pinaka-hindi ko makakalimutan. Birthday ko noon at day off din namin ni Lady nang napagkasunduan ng ilan sa mga kasamahan kong SG na magkaroon ng mini celebration sa boarding house. Ginawa ng paraan ng mga kasamahan kong SG na lumiban muna sa trabaho nila para daw mas makilala naman nila si Lady at makipag-celebrate ng birthday sa akin. Malakas ang tugtog sa radyo at bumabaha ng alak noon. Lahat ng mga kasamahan kong SG, si Lady at pati ako ay naglalasingan na. Nagsipag-uwian na rin ang iba ko pang mga kaibigan at tanging naiwan na lang sa drinking session ay ako, si Lady at 2 ko pang ka-roommates na kapwa SG sa ibang subdivision. Sina Roldan at si McCoy. Ang huling naaalala ko noon ay nagtatawanan lang kaming lahat. Lalong-lalo na nang tinutokso nila ako kay Lady. Kung ano raw ba ang nagustuhan sa akin ni Lady samantalang patpatin daw ako. Tawa lang kami ng tawa noon, Papa Dudut, habang pinag-uusapan ang mga masasayang pangyayari sa buhay namin. Naikwento rin namin sa kanila kung paano kami unang nagkakilala ni Lady na hindi namin nakalain na from haters ay magiging lovers pala kaming dalawa. Hanggang sa nagpaalam na si McCoy na maglalatag na raw siya sa sala para matulog. Hindi na raw kasi niya kayang pumanig pa sa itaas ng double deck. Ako naman ay nakipagkulitan na lamang kay Lady at nakikipagkwentuhan pa rin kay Roldan. Si Lady ang nag-aasikaso sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng pulutang barbecue at siya din ang naglalagay ng beer sa baso ko. O, baka lasing ka na. Kaya mo ba mamaya? Tanong sa akin ni Lady, sabay haplos sa balikat ko. Oo naman. Ako pa ba? Nakangiting sabi ko. Nakakainggit ka naman, Ramboy. Sana all. Kampay. Tagay tayo, tagay. Pantutokso pa ni Roldan sa akin. Yun lang ang huli kong naaalalang eksena ng gabing yon. Tapos ay na-blackout na ako sa kalasingan. At tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina ay dahil po sa mahina ako sa alak ay nagiging blackout ako kapag sobrang lasing na. Kinabukasan ay nagising na lamang akong nakahiga sa malamig na sahig ng semento ng aming kusina. Nang pumanig ako ay gulat na gulat ako nang makita kong tulog na tulog sa kama ko si Roldan. Si McCoy naman ay nasa sala pa rin. Tulog na tulog at walang kamalay-malay dahil sa sobrang kalasingan. Maya-maya pa ay tumunog na ang cellphone ko. Isang text mula kay Lady yon. Huwag ko na raw siyang hanapin kasi nakauwi na raw siya kanina pang madaling araw. Baka daw kasi hanapin siya ng amo niya. Lumipas ang mga araw at buwan na ganun pa rin ang routine ko sa tuwing may ipapadeliver kay Lady. Sa akin pa rin niya pinapangalan yon. Yun nga lang this time ay wala na siyang iniiwang pambayad.
Bagay na naiintindihan ko naman. Okay lang din sa akin yon kasi GF ko naman siya. Isang araw nagkataon na na-deploy si SG McCoy, isa sa mga ka-boardmate ko sa subdivision na binabantayan ko. Maghapon kaming magkasama lang sa guardhouse. Pero may kakaiba sa kanya. Parang tahimik lang siya, Papa Dudut. Lalo na noong pinuntahan ako ni Lady para magdala ng hapunan. Nang makalis na si Lady ay saka nagsalita si McCoy. Pare, sigurado ka na ba dyan sa jowa mo? Oo naman. Wala na akong hahanapin sa kanya. Kita mo naman super sweet to. Dinalhan pa ako ng hapunan. Pare, huwag kang mabibigla ha sa ipapakita ko sa'yo. May skandal si Roldan at ang jowa mo. Halos habulin ko ang hininga ko, Papa Dudut, ng mga oras na yon sa sobrang pagkakabigla at sama ng loob. At matapos ko ngang makumpirma na si Lady nga at si Roldan ang nasa skandal, ay gusto kong sugurin na si Lady sa bahay ng mga Vargas. Pero pinigilan ako ni McCoy at pinaliwanag niya sa akin na hindi makakabuti kung magpapang-abot kami. Huwag ko daw sayangin ang buhay at trabaho ko nang dahil lamang sa isang walang kwentang babae. Matapos kong mahimasmasan ay tinawagan ko kaagad si Roldan para murahin. Humingi siya ng tawad sa akin sa cellphone at nangakong hindi na muling mangyayari yon. Sa pag-uwi ko sa boarding house after ng duty, ay nalaman ko na lamang na umiska po na ito para daw makaiwas na rin siya sa maaaring masamang mangyari. Marami pa siyang naging paliwanag sa cellphone pero hindi ko na siya nireplyan. Si Lady naman ay nagmamakaawa din sa akin na patawarin ko siya. Kinabukasan, dapat ay pupuntahan niya ako sa guardhouse pero hindi na nangyari yon. Napag-alaman ko mula sa kasamahan niyang yaya na nagpaalam na raw si Lady sa mga boss nila sa hindi malinaw na kadahilanan. At dahil nga sa wala namang kontrata si Lady ay hindi na siya nagawang pigilan pa ng boss niya. Ako naman ay hindi ko na rin sinabi sa kanila na ako ang totoong dahilan kung bakit umiska po na rin si Lady sa bahay ng mga Vargas. Dahil sa takot siguro niya sa maaaring magawa ko kapag nagkita kami ng personal. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nasa matinong pag-iisip pa ako. Sa katunayan ay gusto ko ding protektahan si Lady sa skandalong nagawa niya. Nakiusap ako kay McCoy na burahin na niya ang sex scandal ni na Roldan at ni Lady. Bagay na ginawa naman niya. Ayon kay McCoy ay nagulat din siya sa mga pangyayari. Matapos daw kasi niyang pumanik sa second floor para sana matulog na sa kama niya, ay nagulantang din siya nang makitang may ibang kasama si Lady. Ang buong akala pa nga niya noong una ay ako ang kasiping ni Lady. Pero laking gulat niya nang makita niya ako na natutulog sa kusina. Mahusay na naipaliwanag sa akin ni McCoy ang mga pwedeng consequences kung maghihiganti ako, Papa Dudut. Isa pa ay hindi ko din kayang saktan si Lady. Sa totoo lang, dahil aaminin ko po sa inyo, kahit pa nakita ko na ang scandal video nilang dalawa ni Roldan, ay mahal na mahal ko pa rin siya. Handa ko pa rin siyang patawarin kung babalik siya. Ang pagsulat ko pong ito ay hindi para ipahiya si Lady, kundi para ipaalam sa kanya na mahal ko pa rin siya, sa kabila ng lahat ng kasalanang nagawa niya. Kung nakikinig po siya ngayon, sana ay magawa niyang mag-reply sa mga text message ko. Ang inyong ka-stories, Ramboy ng Quezon City.